I wonder what it might be like to be within the same four walls as you again, pressed against the cabinet in your room. I watch you throw the pillows to the floor. Yung pinsan niya is best friend ko nung college. So, parang kami sa FB pero we were never introduced talaga na dito sa ganito ganyan. Hanggang sa naging FB friends, then nakita ko lang siya ulit nung namatay yung wife niya. Hindi pa lang siya ulit na note. Every day, every night, magka-chat na kami hanggang sa nagkausap kami. Video call. Tapos, ayun. So, nagtuntunan kami sa, sabi ko, pinsan ko yung best friend mo nung college. When I'm out here all alone, entangled in your presence. Last year, I broke up with my ex and then parang we just want to move. So parang I love myself. Ako muna ako. So I started na maging active ulit sa FB. Siguro dun niya ako na-notice. Then, ayun. Then nag-start na I started liking photos. Nagpapansin lang ako sa kanya sa mga my day niya. Talagang pinatatad ko ng heart yung yung mga my story niya. Minsan siya yung nag-heart sa my story ko. Tapos ng time na yun, chinat ko na siya, nag-send ako ng smile na emoji. Tapos doon na nag-start yung pagiging close namin. Hanggang sa nagkaroon ng biruan, hanggang naging close na kami. Unti-unti nakuha ko na yung loob ni Stella. But then I wonder if we even should. Nandigaw siya, walang flowers. Sugpo at alimang. And yung pinaka-turning point is, yun na lang kung Christian siya. Kasi after past relationships, parang ang gusto ko lang is someone na God feeling, God loving, which is exactly him. Christian, pulpit minister. Nagkita kami sa isang place para kumain. Doon, mas lumalim yung pagiging magkaibigan namin hanggang sa naging na kami. Talk me back to sleep in peace. Peace I find. Parang out of nowhere na parang may pagkasigurista Parang willing daw ba akong pakasalan siya, ganyan. Pero yung, parang ganun lang, passing by. So walang exact date, hindi ko maalala. And then, pero birthday niya nung naging kami. Kaya tomorrow, happy first year anniversary. 2 to 3 months kami magka-chat. Birthday ko. June 28 kami nag-date kami. Tapos yun yung yung time na sinagot niya ako. At yun yung date na naging kami ni Stella. Hindi naman namin pinlano ikasal. Pero sobrang daming angels. From preparation, sobrang dami. Thankful kami from friends, family. Ang daming tumulong. Mangyari lang ang lahat ng to. Sobrang dami ko sa kanilang favor, kaya sobrang thankful. Today ko na-feel yung ang daming nagmamahal sa akin. So si Stella, yun babae pero may pagka-superior. Pero yung pagiging superior niya, yung bang alam ko namang hindi niya ako i-under. Sobrang bait niya. Mapag-alaga siya. Lagi siyang tatanong kung kamusta ba ako, kung okay ba ako. Bagay na kailangan ko sa partner, nakita ko na kay Stella.
Mamaya, maiuwi mo na ako. Tagal mong naghintay. Eto na yun. Finally, sabi nga nilang lahat. Nadala kaya ng kapatid ko yung welcome. Although, alam naman natin yung pagpasok sa marriage, medyo mahirap. Pagpasok, kumbaga, magkaiba kami ng karakter, magkaiba kami ng nakasanayan. Pero sa tulong ng Diyos, magiging maayos yung lahat. So, I am excited to be with her sa araw-araw, na bumuo ng bagong pamilya. And the same time, yung bawat decision, yung bawat plan, yung lahat ng goal and dreams namin. Akala ko hindi na siya magpo-propose eh. Pero sobrang yun yung sweetest gesture niya. And then, wala lang, I don't know, parang may instinct na I can love them. Parang gano'n. Parang ako yung kailangan nila, someone who can care for them. You were rushing, chasing past the lights, running faster. Think I just got tired. Ang araw na ito, Arvin, Estela, ay magsisilbing pinakadakilang souvenir, pinakamagandang paalaala ng Diyos sa inyong dalawa. When the time is right, the Lord will make it happen. Arvin, ito na yung tinatawag na promise ng Lord sa iyo at maging kay Estela. Ito yung tamang panahon. Alam ko po na ang Diyos po ay kailanman ay hindi nagkakamali. Ako ang susuporta sa iyo sa panahon na napapagod, nalulungkot ka, or may problema ka. Ako ang magpapasaya sa iyo at tutulong sa iyo. Ako ang mag-encourage sa iyo. Pangako sa iyo sa harap ng Diyos na mga kapamilya, kaibigan natin na nandito, mamahalin, aalagaan, pagtatanggol kita araw-araw. I can promise to be a perfect wife, but I promise to always do everything I can para sa family natin. Ikaw, ako, si Adi, at sa magiging kambal natin. I can promise to always be loving and sweet. Alam nating hindi ako ganun kalambing minsan. Pero pangako kong patatawarin kita tuwing mag-aaway tayo. Na I'll be your forgiving wife. Give me one more chance, just one more shot, just one more moment. Maybe this one's it, this one fixes the one we've broken. Loving is forever. Ang araw na ito ay isang paalala
ng pagmamahal ng Diyos sa Kanya pong iglesia. So sa sandaling ito ay marahil po ay wala pong pagsidlan ng galak at saya ito pong dalawang magkasintahan po na ito. Sa kaunting minuto na lamang po, sila po ay tatanghalin bilang isang tunay na mag-asawa habang buhay. Si Arvin Ay tinatanggap si Stella upang maging asawa sa habang panahon, sa hirap at ginhawa, sa kahirapan at sa kasaganaan, sa sakit at kalusugan, mamahalin at pahahalagahan, habang kami ay nabubuhay ayon sa batas ng Panginoon. Ako si Stella. Ay tinatanggap si Arvin upang maging asawa sa habang panahon, sa hirap at ginhawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa sakit at kalusugan, mamahalin at pahahalagahan, habang kami ay nabubuhay ayon sa batas ng Panginoon. Arvin, Stella, you love each other, but remember that God loved you first. Una na kayong minahal ng Panginoon. Ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig. Pinakakasalan kita sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Pinakakasalan kita sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Pinapangako ko sa iyo na mamahalin, aalagaan, susuportahan kita araw-araw. Sabay nating lakaran ang panibagong yugto ng buhay natin bilang mag-asawa. Tayong dalawa magtutulong sa bubuhay nating pamilya na may takot sa Diyos at naglilingkod sa Diyos. At sa lahat ng plano, pangarap, desisyon sa buhay mo, ako ang kasama at katulong mo.
Through the lows and the highs, I will stay by your side. There's no need for goodbyes, now I'm seeing the light. When the sky turns to gray and there's nothing to say, at the end of the day, I choose you. Araw-araw kitang pipiliin, love. Mahal na mahal kita. At simula ngayong gabi, maiuuwi mo na ako. Ikaw ang nag-iisang babae sa buhay ko habang buhay. Mahal na mahal kita, Estela. Walang magbabago at madadagdagan pa araw-araw ang pagmamahal ko sa iyo. Sa tulong at biyaya ng Diyos, aabutin natin ang lahat ng ating mga pangarap para sa ating dalawa at sa pamilyang bubuuin natin. Maraming salamat, love ko, mahal na mahal kita. Pero hindi lang ako sa'yo nagpapakasal. Nasaan ang Adi, bebe? Nasaan si Adi? Kasi higit sa lahat, hindi lang naman ako sa'yo may pangako. Mas naiiyak ako. Be. Hindi lang si Daddy pinakasalan ni Mami, kundi ikaw. Package deal kayo ng Daddy at simula ngayon, pamilya na tayo. Bubuuin mo lang natin ang family mo. Good to be alive. Good to be alive. I'm gonna run down a busy city street. I'm going far, you'll see a star on the concrete. Sing at the top of my lungs, it's good to be alive. At ako po ay nagagalak sapagkat narito po kayo't nagbigay kayo ng panahon para masaksihan ang kasal ni Arvin at ni Estela. Marami pong salamat sa inyong lahat. Come along with me. Come along with me. I'm going where the wild hearts run free. Finally, eto na yung date na pinakahihintay niya. Yung na-found niya yung true love niya. Thankful kami kay Arvin. Binigay niya ng instant family si Estela. It's good to be alive. Knocking down walls, standing in my way. I'm swinging. Congratulations, Arvin. We are expecting new member of the family soon. You should come along with me. Come along with me. I'm going where the wild. I wish that your marriage be like fine wine, becoming richer, deeper, and more exquisite with each passing year. Cheers to a lifetime of love and happiness. And Kuya A, wala nang solian. To the deep, let the waves and wonder carry me. I'm shining bright, whoa, dancing in the light. At dininig niya ang inyong mga panalangin, kaya here we are now. Eto na nga, at ikaw ay isa ng misis. Sa wakas, Mrs. Balatbat. Sabi mo nga, 12 years. You've been so faithful. Mag-alagaan kayong dalawa. You've spent your whole life taking care of people around you. I know that Arvin will spend his life taking care of you because you deserve to be taken care of.
God. God is the one who will complete you. And eventually, kung kaloob ng Panginoon na bigyan ka niya ng partner, loloobin niya yon. Regardless of how many years kang mag-antay, hindi mo na mapapansin yung loneliness or ano kasi complete ka na sa Panginoon. So kayong dalawa, nag-walk kayo with Jesus, and eventually, a godly man and a godly woman intersect through God's perfect timing na pinagtagpo kayo ng hindi ng panahon, kundi ng Panginoon. Bilang mabarkada mo na matagal na panahon, bilang kapatid mo, alam namin na kung paano ka maging tatay at paano ka magpapamilya pare. Very proud kami sa'yo kung nasa ka man ngayon. Kung ano pa yung tatahakin yun ni Stella. Lagi lang ilagay niyo si Lord sa gitna ng relasyon niyo. Always and always, let's lay out in the yard, like we're in Central Park. Arvin, huwag na huwag kang lalabang kay Estela. Nakita mo ako. Medyo paika-ika ako. Sinubukan ko lumaban sa asawa ko. Akalain mo mapatulan ako. Kaya nagkaganito ako. So please, huwag na huwag kang lalaban. But Ella is very motherly and lovely. So Arvin, you're so blessed to have Ella. Napakahilig yan sa bata. So gawa na mamaya, gawa na mamaya at ang matres kailangan ng magamit. Sayang ang gift. So, bilang mag-asawa, dapat we have to make each other feel na importante tayo para sa isa't isa. Hindi natin tinitake for granted. Dapat hindi natin ma-feel that we are taking each other for granted. So, ganun. Lalo na pag nagkaanak na kayong dalawa, you must remember na naging mag-asawa muna kayo. You were a wife to him and you were a husband to her bago naging mommy at daddy kayo. Parang tipong ganun. So, dapat unahin niyo talaga yung isa't isa. I'm right where I belong. I'm already home. Now, my dear brothers and sisters, ladies and gentlemen, I am now presenting you Mr. and Mrs. Arvin and Estela Balatbat.